Hi guys! It's me again, Ray. Welcome back to my channel. For today's video guys, ipapakita ko sa inyo yung typical na everyday life ko dito bilang isang OFW sa Saudi Arabia. So, susundan niyo ako guys, papasok ng work at sa mismong work ko. So, please keep on watching, subscribe, and click the notification bell. So usually guys, nagigising ako ng mga 8 ng umaga kasi ang pasok ko 9 AM. Tapos kung meron pa akong oras, konting unat-unat lang or exercise. Pero madalas ko naman hindi ginagawa yan eh. Charot-charot lang eh. Then after, magsasaing na ako ng kanin para sa pananghalian namin. Tapos maliligo na ako at magpe-prepare na ako para pumasok sa work. A few minutes later. Yan guys, bagong ligo na tayo at nakapag-freshen up na. So ready na tayong pumasok. Bali, meron na akong 8 minutes para pumasok. So, pupunta na tayo guys. Lalakarin lang naman siya. Malapit lang naman. Prepare ng camera dahil malamig. Escalator yung building namin. Mayaman. Ang mayaman na building. Labas na tayo guys. Tcharam! Ito yung tsura niya. Ito yung building namin guys. Yan. Tapos lalakarin lang siya. Mga 2 minutes lang nandito na tayo sa work. Yan, ito yung building namin. So, ang oras 8:56 pa lang. Thank you. So, ilalapag lang natin yung bag. So, ngayon guys, bababa tayo. Pupunta tayo sa warehouse kasi doon ako magbibihis ng uniform. Bali baba ulit, bihis ulit. Bihis pala ng uniform. So, madilim siya. Saglit lang, guys. Bubuksan ko lang yung ilaw. So, dito na tayo sa warehouse. Ito yung uniform. So, need ko na magbihis. Yung uniform kasi namin, hindi siya pwedeng suotin sa labas. So, dito lang talaga siya sa factory or sa mismong work area ko susuotin. So, magbibihis lang ako, guys. Babalik ako. A few moments later. So ayan guys, nakabihis na tayo ng uniform. So ready na tayo para magtrabaho. Pero bago ang lahat guys, syempre to start the day, so wala kasi akong breakfast. So magkakape muna ako, magtitimpla lang ako ng kape sa taas bago mag-start yung work ko. Ayan, nakapagtimpla na tayo ng kape. Tapos ito lang yung kinakain ko guys. Digestive biscuit tapos coffee. So
Babati muna tayo doon guys sa kasama natin. What? Say hello to my vlog. Hi. Like this. Hi. In the YouTube. Morning. And guys, nakapag-coffee na tayo. So, ready na tayo mag-start ng work. So, una natin puntahan yung usually ginagawa ko pag umaga sa production. Madalas ako tumutulong dito pag wala masyadong ginagawa sa packaging area. So, puntahan natin guys. Tara. So, bago ang lahat guys, syempre, mag-hairnet muna tayo kasi papasok tayo sa production. Ito yung itsura ng production pag nasa labas, nakasalamin siya. Pasukin natin guys. Ito yung production area. Yan po yung chef namin. Ano yung ginagawa mo? Earl Grey? Earl Grey. Kaya minsan pag wala akong ginagawa sa baba, dito ako tumutulong ako sa kanya. Pilipino yan siya. Anya? Pilipino na gustong gusto niyang maging Korean. Sige, lagyan siya. Ang tawag yan? Design. Ha? Design. Design pala. Yan itsura niya. Pag matuyo siya, tsaka tatanggalin yung sheet. Dito siya dark chocolate. Sa kabila naman yung milk chocolate. Walang production ngayon ng milk chocolate. So sa dark lang yung may production.
Nandito ulit tayo sa bahay kasi lunch break. Nagtitake tayo ng break. So, para kakain. Malamang kakain. So, ang ginagawa ko ngayon, iniinit ko lang yung ulam na niluto ko kagabi. Ito yung ulam guys. Nilagang baka. Kagabi ko siya niluto. Ayun. Guys, yung camera pag galing sa malamig na sa aircon tapos paglalabas dito sa mainit. Yan. Gabi ko siniluluto kasi wala na kaming time pagtanghali pag lunch tapos nagluto kami. 1 hour break lang kasi kami. Yan yung niluto ko kagabi. Nilagang baka. Pwede na yung lunch natin. So, nilagang baka. So, hindi uso yung mesa dito. Kaya kung hindi ka sanay sa mesa, hindi ka pwedeng mag-OFW. 2 hours later. Pasok naman tayo sa wrapping section or sa packaging area namin. Ito yung station na madalas ako ma-assign at ito yung pinaka-paborito kong session. Pasukin natin guys. Tara. Ito siya guys. Ito yung packaging area namin. Dito yung mga final na product. Dito nilalagay. Tapos ito yung itsura niya. Ito yung mga boxes namin na ready na siya ibebenta. So ganito yung itsura niya. Ito yung itsura niya. Ito yung itsura niya guys. Bali ito siya 30 pieces sa gift box to namin. So meron din kaming mga boxes na 40 pieces or 21 pieces. Ito yung 21 pieces namin na box. Ganito yung itsura niya. Yan. Yan yung chocolate namin. $40 pieces naman to guys. Yung customer gusto nila ng ready na or nagmamadali sila, may mga backup na dito na ready. But lahat ng mga chocolate namin, siya, made to order siya gawa. So ayun, meron din kaming malalaking box, ganyan. At ito yung pinakamaliit namin na box, 2-piece. Yan siya guys. Tapos meron ding mga truffles na nakabox na ready na siya, kagaya nito. Diba? Sarap? Takam na takam ka na. So, ayan yun guys. So, ito yun. Ito yung mga chocolate na galing sa taas na ginagawa na final product na siya. Ganito siya nakalagay. May mga date na siya, naka-dates. Nakalagay siya dito. Tapos meron dito naman yung mga truffles din. Ayan, sarap-sarap, diba? Meron kaming mga truffles. 14 siya na flavor. Tapos yung classic na Belgian chocolate, naman siya? 24 flavors. Tapos yan. Ito yung pinaka-favorite ko sa classic na chocolate, salted caramel. Diba? Ang sarap-sarap. Yeah. Tapos ito din yung isa kang favorite, raspberry. Oh my god. Raspberry flavor. So, may mga customer din kami na nagdadala sila ng plates kagaya nito. Sa customer to, tapos magpapa-set up sila ng plate. So, ito gawa ko siya guys. Ako yung gumagawa nito. Then, kinikilo lang namin kung magkano siya, kung ilang kilo yung naano nila. Yun yung babayaran ng customer. Tapos, free na yung charge pag sa set up namin. So, ako po yung gumagawa ng setup. Ito yung pinaka-paborito kong truffles. Guys. Cappuccino. Oh my god, ang sarap, diba?
Naglalaway ka na, no? Matcha truffles. Yung kaming mga tablets or bar, chocolate bars. Yan. 2, 4, 6, 8 flavors siya. Merong 70%. Merong dark chocolate with hazelnut. Tapos yung dark chocolate with chili. Na super sarap nito, promise, as in. Dito din ginagawa yung mga plates na ano, yung mga ready na plates na dinidisplay namin na may mga customer kasi kaming bumibili ng plates or trays na gusto nila yung galing sa amin. So, meron na rin kaming mga ganun, ready na rin siya for halimbawa gusto ng customer, so bibilin lang nila yun. Kagaya nito guys. Papakita ko sa inyo. Ayan. Gaya yan. Gaya nito. Ready na rin siya for pick up ng mga customer. So, ngayon guys, punta naman tayo sa showroom o sa shop namin. So, tara, punta tayo. Pasok tayo. Siya. Ito na yung showroom namin guys, so shop. Wow! Ito yung itsura niya. Okay guys. Ito yung chocolate namin. Naka-display siya. Para siyang mga alahas nun, naka-display, naka-showcase talaga siya. Ayan siya guys. May dalawang klaseng chocolate. Merong Belgian Classic na 24 flavors. Tapos merong truffles. Yan. So, magkano nga ba ang presyo nito guys? So, yung Belgian chocolate, yung kilo niya nasa 280 Saudi Riyals. So, in pesos, mga nasa 3.5, parang ganun. 3.5 to 3.8. So, yung truffles naman guys, ito siya. Ayan. Yung kilo niya, 380 Riyals. Siguro nasa mga 5K in pesos. So, diba? Ang mahal. Grabeng presyo. Parang presyo na ng sapatos na Nike. Yan. Ito yung Belgian Chocolate Classic. So, ito yung mga boxes na ready na siya for sold. Tapos, ito yung box namin na mix box. Mix siya ng chocolate. May truffles, mayroong classic, at meron ding sunrose. Sunrose o yung cornflakes na minix lang, na dinip siya sa chocolate. So, ayan. Ito yung mga boxes. Ayan. 15 pieces. Nasa 75 real. Siguro mga in pesos, 800 to 900 pesos. Ito naman yung 21 piece. Display lang yan siya. Yan. Ito nasa 110 reals. So, mga nasa 1.4 or 1.5. Tapos ito, 180 reals. 41 pieces. Siguro mga nasa 2.4 or 2.5. So, yan guys. Ito naman siya. Meron naman tayong mga ano dito. Mga dishes or trays na ready na siya.
siya. Yung presyo niya, ang mahal, diba? Tapos ito siya. Lahat to siya, akong gumagawa nito. Ako yung nagsiset up ng mga plate. Ayan. Ayan. Lahat siya, ready na siya for pick up, or kung gusto ng customer na bumili ng ganito, mga dishes or plates or trays. Ayan. Ako din mga nag-set up nito lahat. Yan, ito naman mga babasagin. Mga babasagin na ayan. Yan. Babasagin din siya. Ang presyo niya is 650 riya. So mga nasa 7,000 to 8,000 pesos. Ito naman siya. Lahat to siya gawa ko. Ako yung gumagawa nito. Ako yung nagsiset up nito, guys. So yun. Guys, nandito na tayo sa bed. Hindi ko na lang blinlog yung pagka-uwi ko after work kasi wala na akong ginagawa. Kumain lang naman tapos nanonood ng K-drama or TFC. So, ready na tayo magtulog. Nakapag skincare is life na tayo. So, dito ko natatapusin yung video na to. So, don't forget to subscribe, like, and click the notification bell. See you on my next video. Good night.